Part 31. Minsan, nagigising siya sa tunog ng cellphone niya. Alam niyang si Caleb lamang yun at tumatawag. Kaya sa halip na gumising at sagutin ito, nagpapanggap siyang tulog at dinededma ang tawag ng lalaki. Pagsapit ng hapon, wala pang 3:00, nasa bahay na si Caleb. Dala ang bouquet ng mga peonies at mga pagkaing in-order nito sa labas. "Baby, masama pa rin ba ang pakiramdam mo?" Umupo ito sa gilid ng kama at hanilikan siya sa noo. Pilit nitong tinatanggal ang makapal na kumot upang makita ang mukha niya. Umarko ang isang kilay niya at nilingon ito. Natigilan naman si Caleb. Hindi yata nito inaasahan ang pagtataray niya dahil may ilang minuto pa itong natigilan. Makalipas ang ilang sandali, pilit itong ngumiti at kinuha ang kamay niya. "Ang baby ko, nagmamaldita na naman." Kinuha nito ang mga biniling bulaklak at pagkain, tsaka binigay sa kanya. "May dala akong pasalubong." Nakangiti nitong inabot ang bulaklak at kinuha ang ilang packs ng mga pagkain mula sa loob ng paper bags. Tinanggap niya ang bulaklak, pero matagal niya tong tinitigan. Gusto niya iyong itapon. Gusto niyang sirain. Gusto niyang ihampas sa mukha ni Caleb at ng kabit nito. Ibig na rin niyang umiyak sa harap ni Caleb at tanungin kung bakit. Bakit pa ulit-ulit siya nitong niloloko at sinasaktan? "Baby, are you okay?" Muli nitong kinuha ang kamay niya. Nang balingan niya to ng tingin, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Paano ba nito nagagawang umakto ng ganun? Masyado tong magaling umakting. Nakakasuka. Pagsapit ng gabi, hindi siya natulog. Hinintay niya kung paano ito magpapaalam sa kanya. Anong kasinungalingan ang sasabihin para mapuntahan ang kabit nito? Pagsapit ng 7:00, lumapit na sa kanya ang lalaki at hinalikan siya sa pisngi. May ilang minuto itong hindi nagsalita at nanatili lang sa tabi niya habang siya nakasandal sa headboard ng kama at nananatiling tahimik. "May sasabihin ka ba? Sabihin mo na." Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nagsalubong ang mga mata nila at nakita niya ang kalungkutan sa mga yun. Nakaramdam siya ng kirot sa puso habang nakatitig sa gwapo nitong muka. Napakasinungaling talaga ng mukhang yun. May usapan kami ni na Vicente at Robert. Kailangan ko munang umalis sandali." Nagbaba ito ng tingin. Pigil ang sariling bumaling siya sa malayo. Mukhang nahihiya pa to sa ginagawa nitong pagsisinungaling. "Okay, alis na." Muli itong napaangat ng tingin sa narinig. Matagal siya nitong tinitigan pero hindi na siya nangahas na mag-angat ng tingin. Ilang sandali pa, tumatango itong umalis sa kama at tuluyang nagbihis. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Nanginginig ang mga nakakuyom niyang kamao sa pagpipigil sa sariling emosyon. Ilang sandali lang, muli nang lumabas si Caleb mula sa walk-in closet at muling nagpaalam sa kanya. "Babalik agad ako." Matapos siya nitong halikan sa noo, tuluyan nitong lumabas ng kanilang kwarto. 8:30 ang simula ng party. At nung mga sandaling yun ay mag-8:00 pa lamang. Dumating siya sa tailoring shop ng babaeng si Natasha at nakangiti naman siya nitong sinalubong. Doon na siya sa shop nito nagbihis. Tinulungan pa siya ng babae dahil kumuha na rin ito ng professional makeup artist para sa kanya. Makalipas lang ang kalahating oras, nakahanda na siyang pumunta sa party, suot ang fabulous red lace and tulle high-low dress. Nakakulot din ang buhok niya at nakagilid. Mas tumingkad ang ganda niya sa ganong ayos. Bago tuluyang umalis, inabot sa kanya ni Natasha ang isang mask na dapat niyang suotin. Nalimutan na niyang masquerade party ang dadaluhan niya. Tumigil sa harap ng isang 5-star hotel ang kotseng sinasakyan niya. Bumukas ang pintuan nito at makikita ang pagbaba ng sparkling red peep-toe shoes na suot niya. Suot ang puting maskara. Taas noo siyang pumasok sa loob at ibinigay sa mga security guards ang kanyang invitation card. Binuksan ng mga ito ang malaking double doors ng hotel ballroom
at bumungad sa kanya ang marangyang party na may maraming tao sa paligid. Ilang ulit bumuntong hininga si Caleb habang hawak sa isang kamay ang glass ng white wine. Nakapulupot ang kamay ni Lara sa isang braso niya habang nakikipag-usap sa ilang kababaihan na naroon din sa party. Pasimple niyang binawi ang braso kung saan ito nakakapit. Saka sinipat ang oras sa rilong pambisig. 9:30 na. Kanina ay nagsimula na ang party, pero buong oras ay wala siyang gana. Tinungga niya ang laman ng wine glass, saka sinenyasan ang isang waiter na napatingin sa gawin nila. Paglapit nito ay inilagay niya ang empty wine glass sa dala nitong tray, sabay kuha ng isa pa. "Ano pa? Pinabalak mo bang maglasing?" Bulong ni Lara at inilapit palalo ang muka sa kanya. Umiwas siya rito bago naghanap ng taong kilala at pwedeng lapitan sa party. Hindi niya kayang manatili sa tabi nito dahil hindi niya maiwasang mainis. Dapat, nasa tabi siya ngayon ni Maginda at inaalagaan ito. Ngunit sa halip, nandito siya sa party, kasama ang ibang tao. "Mas gusto mo bang lakasan ko ang boses ko para marinig tayo ng mga tao rito?" Muling inilapit ni Lara ang sarili dito. Tuluyan niya itong nilingon at sinamaan ng tingin. Walang pasabi siyang umalis para lumapit sa ilang grupo ng mga lalaki na kapwa nasa business industry. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga lalaki habang si Lara naman ay naiwang nakatingin sa kanya. "Wow! Caleb? Is the great Caleb Silvero your date?" Tuluyang nilapitan ng isang babae ang dalaga at nag-umpisang nakipagbulungan dito kasama ng iba. "What's going on with you two? Ang dinig ko kasi, laging yung asawa ni Caleb Silvero ang lagi niyang isinasama sa mga party." Sumang-ayon ang 3 pang mga babae na nakakakilala sa CEO at owner ng Silvero Incorporated. Nagbuga ng hangin si Lara bago walang ganang ngumiti sa mga ito. Sumenya siya na wag na muna siyang kausapin bago iritabling nilapitan ang lalaki. Kasalukuyang nakikipag-usap at nakikipagtawanan si Caleb sa mga kasamahan niya nang maramdaman ang pagpulupot ng isang kamay sa braso niya. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman ang mahinang pagpisil ni Lara sa braso niya. "Hey boys!" Bati nito sa mga lalaki nang may malaking ngiti sa mga labi. Agad namang sumilay ang ngiti sa mukha ng mga ito. Nakilala pa ng isa sa mga kasama niya ang babae bilang batang modelo na napanood nito sa isang fashion show. "I'm flattered to be noticed, Mr. San Luis." Masaya itong nakipag-usap at nakipagbiruan sa mga lalaki. Buong oras ay magkasalubong ang mga kilay niya. Malapit ito sa kung kani-kaninong lalaki dahil sa ugali nitong flirt. Lalo namang hinigpitan ng babae ang kapit sa braso niya bago tumingala sa kanya. "Papunta na rito si Mr. Rescata. Let's go?" Ang tinutukoy nitong si Rescata ay ang pinakamalaking stockholder ng kumpanya niya na siyang dinalo nila rito sa party. Nagbuga siya ng hangin bago tuluyang humakbang upang salubungin ang lalaking naglalakad at nakangiti sa mga guest nito kasama ang isang babaeng matangkad, makurba ang katawan at batang-bata pa kumpara sa lalaki na ang edad ay 60. "Look at them. They look good together, right?" Bulong ni Lara sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad. Sa lubong ang kilay na nilingon niya ito. Natawa naman ang babae. "What? Nagsasabi lang ako ng totoo. Compared sa asawa ni Mr. Rescata, hindi hamak na mas bagay sila ng mistress niya." "Oh, si Lamy, asawa na pala niya." Binalingan niya ng tingin ng lalaki nang tuluyan nilang malapitan ito. Ilang taon din niyang nakikita itong dumalo sa party, kasama ang asawa ng lalaki na si Natasha Ruiz, ang mismong owner ng tailoring shop kung saan sila pumunta ni Lara para sa damit nito. "Lara!" Nagliwanag ang mukha ng babaeng kasama ni Mr. Rescata at mabilis na nakapagbeso sa babae. "So good to see you, Mitch! You look good with Mr. Rescata." Bahagyang natigilan ng lalaki nang makita siyang kasama si Lara. Pero kapag ko'y ngumiti na rin ito at tumango. "Caleb,
Nakipagkamay siya sa lalaki at nag-umpisang makipag-usap dito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, napag-alaman niyang isa pala ang babae ni Rescata sa mga kaibigan ni Lara. Kaya pala pabor ka sa kanila. Kaibigan mo yung babae. Anya nang tuluyan silang makipaghiwalay ng landas sa dalawa. Matamis itong ngumiti. Hindi pabor ako sa kanila. Hindi dahil kaibigan ko si Mitch, but because I can relate to her. The man I love is a married man. Pinaglandas nito ang palad sa braso niya at marahang hinagod yun. Ito ang eksenang bumungad kay Maginda nang sa wakas magawa niyang hanapin ang dalawang taong kanina pa gustong makita ng mga mata niya. Hindi niya makita ang mukha ng babae dahil natatakpan ito ng likod ni Caleb. Subalit kitang-kita naman niya ang kamay nitong humahagod sa braso ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod nang makaramdam ng kakaibang kirot sa puso. Lalo pa nang mapansin niya na hindi man lang umiiwas si Caleb sa babae. Sa bagay, bakit nga naman to iiwas sa kabit nito? Lumapit siya sa isang cocktail table at nanatili roon habang pinapakalma ang sarili. Hinanda na niya ang dibdib sa gabing yun. Hindi na siya dapat na nasasaktan pa. Pero eto siya. At halos sumabog ang dibdib sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Nilapitan siya ng isang waiter at inalok ng alak. Mabilis niyang inabot ang isang mimosa cocktail bago ito ininom. Inagaw naman ni Caleb ang wine glass na kinuha ni Lara sa isang waiter at masama itong tiningnan. Hindi mo ba talaga maintindihan na bawal sa buntis ang alak? Malapad itong ngumiti bago tumango. I know. Sinusubukan ko lang kung talaga may pakialam ka sa amin ng anak mo. Bahagya itong tumawa bago nagpaalam sa kanya para pumunta sa comfort room. Nagpakawala naman siya ng hangin bago lumingon sa paligid. Muling nagsimulang magsalita ang MC ng party sa itaas ng entablado. Abala naman ang lahat sa pag-uusap. Naalala niya bigla si Maginda kaya mabilis niyang dinukot ang cellphone sa bulsa niya matapos ibigay sa isang waiter ang hawak na glass. Nakapatay ang cellphone nito, kaya bahagyang sumilay ang pagtataka sa mukha niya. Hindi ang tipo ni Maginda ang nag-o-off ng cellphone nito. Tiningnan niya ang kamera sa kanilang silid. Lalo siyang napuno ng pag-aalala nang hindi makita si Maginda sa kama nila. Tiningnan na niya ang lahat ng kamera sa buong mansyon, subalit wala ito. Naghintay siya ng ilang sandali dahil marahil ay nasa loob lamang ng banyo ang asawa. Ngunit lumipas na ang mahabang oras, walang Maginda na lumabas ng banyo. Doon na siya kinabahan. Hinanap ng mga mata niya si Lara. Kailangan na niyang umuwi para puntahan si Maginda. Humakbang siya ng ilang ulit para mahanap ang dalaga. Sa ilang hakbang niya, natanaw niya ang isang babaeng nakasuot ng kaparehong damit ng kay Lara. Nakatalikod ang babae, ngunit inakala niyang si Lara ito dahil sa damit at style ng buhok. Mabilis siyang lumapit dito at agad na pinulupot ang braso sa bewang na babae para sana ay hilahin ito. Kanina pa kita hinahanap. Bulong niya sa tenga ng babae. Let's go, umuwi na tayo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya nang hindi tumugon ng babae. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan itong lumingon, ngunit natigilan siya nang makitang nakasuot ito ng puting maskara. Hindi ito si Lara. Yun ang unang bumungad sa isipan niya. Naglandas ang paningin niya sa kabuuan nito. Walang pinag-iba ang ayos nito sa ayos ni Lara. Maging ang kulay ng damit at bawat disenyong naroon ay katulad na katulad ng sa babae. Umangat ang kamay nito at tinanggal ang suot na maskara. Doon siya lalong natigilan. Parang dinamba ng truck ang dibdib niya nang mabungaran ang matalim na mga mata ng babae. Maggie? Hindi ito nagsalita. Blanko ang mukha nito habang nakatitig sa kanya ng diretsyo. Bumilis ang paghinga niya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit umatras ng ilang hakbang ang babae. Tila sinaksak ng kutsilyo ang kanyang puso. Wala sa sariling napailing siya. Maginda. Mula naman sa lalaki, nabaling ang tingin ni Maggie nang mapansin ang isang babaeng biglang tumalikod sa paglingon niya. Kapareho niya ito ng suot kaya nasisiguro niyang ito ang kabit ni Caleb.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na iniwan si Caleb para sundan ng babae. Naroon na rin lang siya. Hindi siya uuwi nang hindi nakikita ang mukha nito. Mabilis na nakalabas ng ballroom ng hotel si Lara at patakbong lumabas ng hotel. Nagmamadali naman niya itong hinabol hanggang sa marating niya ang lobby. "Maginda!" Nang malapit na siya sa entrance ng hotel ay isang kamay ang mabilis na pumigil sa kanya. Nang hilahin siya nito paharap at bumungad sa kanya ang mukha ni Caleb, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot. May ilang segundo silang nagkatitigan. Parehong walang namumutawi na salita sa kanilang mga labi. Masyadong masakit ang nararamdaman nila pareho sa kanilang dibdib para magawa pang magsalita habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Marahas niyang binawi ang kamay at muling humarap para lumabas. Ngunit muli siyang pinigilan nito. Sa pagkakataong yun, binigyan niya ng malakas na sampal si Caleb habang nangingilid ang luha sa magkabila niyang pisngi. Tuluyang namasa ang gilid ng mga mata ni Caleb. Makikita ang pagpula ng ilong at mga mata nito sa pagpipigil sa sarili. "Maggie, listen to me first. Huwag ka nang magsinungaling!" Masama pa rin ang tingin. Pinalis niya ang mga luha sa magkabilang pisngi. "Kayo pa rin nakabit mo! How dare you marry me again while you were still seeing your mistress? Tuwag ka, Caleb! Tuwag!" Tuluyan niya itong tinalikuran at mabilis na lumabas ng hotel. Naiwan namang nakatayo si Caleb sa lobby ng hotel habang tinatanaw ang papalayong babae. Ang tingin ng mga tao sa paligid niya ay nakatuon sa kanya lahat. Sa halip na umuwi, dumiretso sa isang hotel si Maginda at nanatili doon. Hindi na niya nagawang mahabol ang kabit ni Caleb. Kaya sa labis na pagkainis, nagdesisyon siyang huwag na lamang umuwi. Hindi niya kayang makita o makasama lamang ito sa iisang bubong. Sobra na. Sagad na ang pagtitimpi niya. Hindi na kaya ng puso niya ang tanggapin pa ang kahit na anong kasinungalingan mula rito. Suot pa rin ang pulang party dress. Tumungo siya sa maliit na fridge sa loob ng kwarto at kinuha ang wine bottle sa loob. Nagsalin siya ng alak sa wine glass at nagsimulang uminom. Naniwala pa siya nang sabihin nitong mahal siya nito. Natanggap nito ang kalagayan niya at muli silang nanumpa sa Diyos at sa harap ng mga tao. Yung pala, niloloko lang siya ng lalaki. Samantala, buong gabi namang hinahanap ni Caleb si Maginda, ngunit hindi niya ito mahagilap. Hindi niya magawang makontak ang cellphone nito dahil naka-off pa rin yun. Tinawagan na niya si Kane upang malaman kung nasa poder nito ang asawa o baka nakatawag man lang sa asawa nitong si Becca. Pero ganun din, walang nangyari. Tumulong naman ang lalaki sa paghahanap dito. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, bigo siyang umuwi dahil kahit anino ng asawa ay hindi niya nakita. Lumuluha siyang naupo sa kanilang kama. Paano? Paano nito nalaman ang tungkol sa kanila? Bigla siyang natigilan nang maalala ang sinabi ni Eliana kahapon nang makapasok siya sa opisina. Dumaan doon si Maggie, dala ang hinanda nitong lunch para sa kanya. Bago siya pumasok sa office, dumaan sila ni Lara sa tailor shop nang ipagpilitan nitong samahan niya itong pumili ng maisusuot. Kapareho sila ng damit ng babae. Ibig sabihin, nang magtungo sila sa shop, ay alam na ni Maggie ang tungkol sa kasalanan niya. Buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa pag-aalala sa kalagayan ni Maggie. Kumikilos naman si Kane kasama ang ilan sa mga kasamahan nito. Ngunit hanggang sa pagsapit ng 5:00 ng umaga, walang magandang balita ang naibigay ng mga ito. Sir Caleb! Sir! Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pintuan ng kanilang silid nang marinig ang boses ng isa nilang katulong. Sir, si Ma'am Maginda, umuwi na po! Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Suot na lamang ang puting dress shirt at black pants. Mabilis siyang bumaba ng malaking hagdan at biglang natigilan nang bumungad ang asawa sa pagbaba niya. Suot pa rin nito ang party dress na suot nito kagabi. Mula sa bukana ng pintuan,
Humakbang ito patungo sa hagdan at nilagpasan siya para umakyat sa kwarto nila. Abala si Maginda sa pagbublower ng buhok sa harap ng vanity mirror habang walang emosyon ang mukhang nakatitig sa sariling refleksyon. Unti-unti naman bumukas ang pinto at saka pumasok ang lalaking si Caleb. Hindi siya kumibo, ni hindi niya ito tinapunan ng tingin kahit na sandali. Dahan-dahan naman siyang nilapitan ni Caleb. Makikita sa refleksyon ng mukha nito sa salamin ang pagsisisi at kalungkutan. "Maggie." Nagbuga siya ng hangin nang marinig ang boses nito. Pinatay niya ang blower at tinitigan ito mula sa salamin. "Hanggat hindi mo sinasabi ang lahat, huwag mo muna akong kausapin." "Pero Maggie, please." Mariin niyang ipinikit ang mga mata. "Give me the space I deserve, Caleb." Kahit mahirap para sa lalaki, wala itong nagawa kundi pagbigyan ang gusto niyang mangyari. Matapos namang mag-blower ay pumasok na siya sa walk-in closet nila para magbihis. Nagsuot siya ng simpleng vintage lace bodycon dress at heels na kasing kulay ng damit niya. Hindi niya kayang manatili sa bahay nila dahil naroon din si Caleb. Hindi ito pumasok sa trabaho at kahit hindi siya nito sinusubukang kausapin, kung nasaan siya ay naroon din ito. Nasasakal siya. Ayaw niyang makita to. Ayaw niyang maramdaman ang presensya ng lalaki. Ni ang maamoy ito ay hindi niya masikmura. Bumabalik sa kanyang lahat. Wala namang nagawa si Caleb nang piliin ng asawa na umalis. Nagkasya na lamang siyang ihatid ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pagsapit ng 10:00 ng umaga ay nasa isang resto bar na si Maginda. Noong una, pinalak niyang maglasing para mamanhid ang pakiramdam niya. Pero kalaunan, napagtanto niya na walang punto kung sarili niya ang pahihirapan niya. Tama na ang paghihirap. Pagod na siyang magdusa dahil sa kasalanan sa kanya ni Caleb. Ginago na siya nito, pahihirapan pa ba niya ang kanyang sarili? "Ma'am, ano pong o-orderin niyo?" Bumaling siya sa babae bago sumilay ang pilit ng ngiti sa mga labi. "Bigyan mo ako ng pinakamahal niyong pagkain dito." Bahagyang natigilan ng waitress. "Po? Yung pinakamahal na pagkain?" Dinukot niya mula sa dalang sling bag ang wallet at kinuha ang card na matagal nang ibinigay sa kanya ni Caleb. "Here." Pagkatapos kumain, diretso siyang nagtungo sa mga mall at sinubukang gawin ang bagay na nakakapagpagaan sa loob ng mga babae sa tuwing malungkot sila, ang mag-shopping. Hindi nawala ang sakit na nararamdaman niya, pero bahagya naman itong nabawasan. Ang mabili ang mga bagay na magaganda sa mga mata niya, nagawang maglagay ng munting ngiti sa kanyang mga labi. Lumabas siya sa isang malaking mall, bitbit ang maraming paper bag sa kamay na naglalaman ng mga pinamili niya. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa isang luxury hotel. Gamit ulit ang card na ibinigay ni Caleb, nag-check-in siya rito para sa isang gabi at 2 araw. Nakaingiti niyang isinuot at pinagmasdan ang sarili sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang kwarto. Lahat ng yun nagbigay lalo ng alindog sa kanya. Pagsapit naman ng gabi, taas noo siyang pumasok sa isang high-end cocktail lounge at agad na umorder ng alak sa bar counter. Hindi pa man nag-iinit ang puwet niya sa inuupuan, may babaeng lumapit sa bar counter at umorder ng alak na kapareho ng sa kanya. Halatang lasing na to dahil medyo malambot na ang galaw nito at namumungay na ang mga mata. Dumating ang bartender para ibigay ang order niya, subalit agad itong kinuha ng babaeng bagong dating. Tatalikod sana ito pero mabilis niya itong pinigilan sa braso. "That piña colada is mine." Walang emosyon niyang saad sa babae. "Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba narinig ang order ko kanina?" Plastic niya itong nginitian. "Ako ang unang umorder. Akin yan." Natawa ang babae bago umiling. "Well, it's mine now." Hindi niya alam kung bakit, pero biglang uminit ang ulo niya nang maalala ang kabit ni Caleb. Mahigpit niyang pinigilan sa braso ang dalaga bago inagaw mula rito ang baso ng piña colada, saka ibinuhos dito ang laman nun. "Oh,
Masaya ka na? Sayong-sayo na. Gulat naman ng babae sa ginawa niya. Nakaawang ang bibig nito ng balingan ng tingin ang sarili bago bumaling sa kanya. You bitch! Akmang susugurin siya nito para sa bunutan. Pero mabilis niyang nahawakan ang dalawang kamay nito at marahas yung pinalis bago ito binigyan ng malakas na sampal sa pisngi. Napahiyaw ang babae nang masugatan ito sa muka dahil sa matalas niyang kuko. Inarkuhan niya ito ng kilay. Next time na bang aagaw ka ng pag-aari ng iba, make sure na kaya mong bumangga sa matigas na pader. Hawak ang pisnging nasugatan at nasampal niya. Tinitigan siya ng babae ng may halong galit at bahagyang takot. Sa puntong yun, nilapitan naman ito ng mga kasamahan nitong nakakita sa nangyari. Walang pakialam niyang kinuha ang piña colada na ibinigay ng bartender. Tila walang nangyaring uminom siya at hindi binigyan ng pansin ang pagsusumbong ng dalaga sa mga kasama nito. Did you just slap our friend? Mula sa iniinom, nabaling ang paningin niya sa babaeng nakakulay ang buhok ng blonde at nakasuot ng crop top at shorts. Oo, nakita niyo naman ang nangyari, di ba? Hindi makapaniwalang tumawa ang babae habang umiiling. Wala kayatang takot sa katawan? Gusto mo ba talagang masaktan? Ngumiti siya bago muling binalingan ang inumin. Hindi siya natatakot dahil alam niyang kahit anong mangyari, ito ang dihado sa kanila, lalo na kapag sinaktan siya ng mga ito. Siyempre, hindi siya papayag na hindi gamitin ang pangalan at koneksyon ng asawa niyang manluloko. Gagamitin na niya ang lahat ng pwedeng gamitin dito. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo. Nang iinis niyang nginitian ang babae. Bagay na lalong ikinainit ng ulo nito. Dinampot niya ang baso ng piña colada at tumayo para sana pumunta sa dance floor. Pero mabilis siyang pinigilan nito sa kamay. Akmang aagawin nito ang hawak niyang inumin. Pero bago pa man nito magawa yon, marahas niyang ibinuhos ang laman nito sa muka ng babae. Nagulat ang iba pang mga kasama nito, maging ang ilang tao na nakakita sa ginawa niya. Susugurin sana siya ng isa sa mga babae, pero inunahan niya ito ng malakas na sampal. Bago pa man siya masugod ng iba pang mga babae, dumating na ang isang lalaki na humarang sa harapan niya upang hindi siya masabunutan ng mga ito. Pinitik nito ang kamay at dumating naman ng mga bouncer na kumaladkad sa mga babae palabas. Mga tanga ba kayo? Yan ang ilabas nyo! Yung babaeng yan ang nagsimula ng away! Hindi binigyan ng pansin ng mga bouncer ang sinabi ng isang babae. Patuloy nilang kinaladkad ang mga ito patungo sa exit ng nightclub. Nakatuon naman ang mga mata niya sa lalaking nakatayo pa rin ngayon sa harap niya. Sa lubong ang mga kilay na hinawakan niya ito sa braso para paharapin sa kanya. Pakialamero ka rin, ano? Bigla siyang natigilan nang makita kung sino ang lalaki. Umawang ang bibig niya nang maramdaman ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Rinho? Mabibilis ang mga hakbang habang sinusubukang lumayo ni Maginda mula sa lalaking pilit na humahabol sa kanya. Naramdaman niya ang malakas na atmosfera ng paligid noong nasa labas na siya ng club. Gumala ang mga mata niya sa paligid at sinubukang maghanap ng taksing masasakyan. Subalit bago pa man siya makahanap ng isa, mabilis siyang napigilan ng kamay ng lalaki. Ano ba? Bulyaw niya rito, nang bigla niya itong lingunin. Makikita ang pinaghalong galit at takot sa pagmumukha niya. Bakit mo ba ako sinusundan? Ano bang kailangan niyo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nginitian siya nito na parabang natutuwa pa itong makita ang takot sa mukha niya. Gago ka? Tigilan niyo na ako! Hindi na niya napigilang isigaw ang mga bagay na yun. Relax ka lang. Kung di dahil sa akin, baka napagtulungan ka na kanina. Halos masok ka siya sa mga narinig mula rito. Sinubukan niyang luminga sa paligid. Naghahanap siya ng mga taong pwedeng mahingian ng tulong kung sakaling kumilos ito ng kakaiba. Oh, sandali lang. Naghahanap ka ba ng pulis? Mahina itong tumawa. Nandito ako para bigyan ka ng isang regalo. Natigilan siya sa sinabi nito.
Mula sa nakangising muka ng lalaki, bumaba ang paningin niya sa kamay nito nang may ilabas ito mula sa likuran. Nahigit niya ang hininga nang makitang isa yung maliit na kahon. Inabot ito sa kanya pero hindi niya yun tinanggap. Susundan kita hanggang sa tanggapin mo to, kaya kung nagbabalak kang hindi to kunin at tumakbo, humanda ka dahil buong gabi tayong maghahabulan. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay nanindig ang mga balahibo sa magkabilang braso niya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kahon na inaabot nito. Dahil doon ay lumapad ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Tuluyan siya nitong iniwan matapos tanggapin ang kahon. Nang makalayo sa kanya si Rinhu, saka siya nagdesisyong tumakbo at sumakay sa taksing pumarada sa tabi. Nakaupo siya sa dulo ng kama habang hawak pa rin ang kahon sa dalawang kamay niya. Binalak niyang itapon ito kanina sa daan habang pabalik siya sa hotel. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya yun ginawa. Huminga siya ng malalim. Tuluyan niyang binuksan ang maliit na kahon. At ang laman nito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang takot. Mabilis na nangilid ang luha sa magkabila niyang mata matapos kunin ang litratong laman ng kahon. Inangat niya yon at hilakbot na tinitigan. Siya ang naroon sa larawan. Kuha niya ito nung sila pa ng ex niya. Hubad siya sa ibabaw ng kama. Ang mas ikinatakot niya ay ang mga salitang makikita sa ibaba ng litrato. Nakasulat doon gamit ng ballpen ang mga katagang, "Miss ko nang makasiping ka." Mariin siyang lumunok. Suminghot siya at pinahid ang mga luha sa pisngi. Kinikilabutan siya sa nangyayari. Kung ganun, nagbalik nga talaga ito para sa kanya. Tumayo siya at saka lumapit sa maliit na fridge para kumuha ng alak. Binuksan din niya ang telebisyon dahil nakadaragdag sa kilabot na nararamdaman niya ang katahimikan ng buong paligid. Diretso niyang ininom ang white wine na isinalin sa glass bago binalingan ang nakabukas na TV. Bigla siyang natigilan sa news na bumungad sa kanya. Nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga pulis at sa lalaking tinutugis ng mga ito. Si Rinhu Chanok! Nanlalaki ang mga matang, tumayo siya at lumapit sa malaking flat screen TV. Nangyari ang habulan hindi kalayuan mula sa club kung saan sila nagkita. Bigla naman siyang napaigtad at kamuntikan pang tumili ng sunod-sunod na katok ang narinig niya mula sa pinto ng silid. Hawak pa rin ang wine glass sa kamay na natili siyang nakatayo habang nakatitig lang dito. Patuloy sa pagkatok ang kung sino mang tao mula sa labas. Luminga siya sa paligid at mabilis na naghanap ng kahit na anong pwedeng pagtanggol niya sa sarili. Agad niyang nilapag ang wine glass sa ibabaw ng fridge. Tsaka kinuha ang bote ng white wine. Dahan-daan siyang lumapit sa pinto sa takot na baka padala na naman ng ex niya ang taong kumakatok sa labas. Hinanda na niya ang sarili sa mga bagay na pwedeng mangyari. Hinawakan niya ang siradura ng pinto. 1, 2, 3! Bigla niyang binuksan ang pintuan at sumisigaw na itinaas ang bote sa ere para sana ay ihampas dito. Ngunit napatid sa kabila niyang paa ang paa niya, kaya natapilok siya at bumagsak sa mga bisig ng lalaki. Nawalan naman ang lalaki ng balanse, kaya pareho silang bumagsak sa sahig. Malakas ang tiling kumawala sa bibig niya, habang ang lalaki naman ay bahagyang napadaing. Umangat ang paningin niya sa lalaki nang marinig ang boses nito. "Caleb?" Mabilis na lumambot ang mga mata ng lalaki nang magtagpo ang mga mata nila. Sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi nito bago siya niyakap ng mahigpit. "Maginda, I'm so glad you're okay." Kagat ang ibabang labi. Masama niyang tinitigan si Caleb na ngayon ay nakaupo na sa dulo ng kama at nakatitig din sa kanya. "Ibig mong sabihin, sinusundan ako ni Kane? Kaya nila nahuli ang lalaking yon?" Isang tango ang itinugon nito. Nagbuga naman siya ng hangin. "So, nasa pangangalaga na siya ng mga pulis ngayon?" Sandali itong natigilan
bago marahan na umiling. Nagsalubong naman ang 2 kilay niya. Dadalin muna siya sa isang tagong lugar. Paaaminin siya tungkol sa taong nagbabayad sa kanya. Sa narinig, bigla niyang nakagat ang ibabang labi. Ang ibig sabihin, malaki ang tsansang malaman na nila kung sino ang nagpapagalaw rito oras na nagsalita ang lalaki. Tumayo naman si Caleb tsaka lumapit sa kanya. Puno ng pagsuyo ang mga mata nito. Umuwi na tayo. Pagsapit ng umaga ay tahimik na pinagmasdan ni Caleb ang payapang mukha ng natutulog na asawa. Ayaw nitong makatabi siya kaya sa halip na matulog sa kanilang silid, lumipat ito sa guest room at dito na natili. Walang ingay siyang umupo sa gilid ng kama, saka hinaplos ang pisngi nito. Ingat na ingat siyang hindi makagawa ng ingay upang hindi ito magising. Aayusin kong lahat, Maggie. Sandali na lang. Pangako, ibabalik ko ang tayo sa dati. Ginawaran niya ito ng halik sa noo bago tuluyan itong iniwan. Sa pagsarado ng pintuan ng silid, siyang pagmulat naman ng mga mata ni Maginda. Ilang ulit siyang napalunok bago umagos ang ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang bumangon at agad lumabas ng kwarto nang masigurong nakababa na ang lalaki. Wala pang 7:00 ng umaga. Nasa harap na ng condo unit ni Lara si Caleb habang hawak ang brown folder sa isang kamay. Bakit parang balisa ka? Tanong niya sa dalaga nang tuluyang makaupo sa mahabang sofa. Magkasalubong naman ang 2 kilay nang balingan siya nito ng tingin. Ano? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Irritable itong umupo sa armchair at napapalunok na bumaling sa kanya. Kailan mo ba iiwan yung asawa mo? Caleb, magsama na tayo. Tuluyan itong bumaling sa kanya at sinubukang hawakan ang kamay niya. Ngunit mabilis siyang umiwas dito. Ibinaba niya ang dalang folder sa ibabaw ng mesa, tsaka huminga ng malalim. Ano yan? Nagtataka nito yung tinitigan. Condition. Condition? Ulit nito sa kanyang sinabi. Naghahalo ang pagtataka at inis sa mukha nito. Bibigyan kita ng malaking halaga. Sapat na yun para makapagbagong buhay ka sa ibang bansa. Sobra pa. Pero ang kapalit, ibigay mo sa akin ang bata. Aampunin namin ni Maggie at kami ang tatayo niyang magulang. Isang malutong na sampal ang natanggap ni Caleb mula sa dalagang si Lara matapos niyang ihayag ang pinaplano rito. Puno naman ng galit ang 2 pares ng mga mata ni Lara. Halos umakyat ang dugo sa ulo nito nang marinig ang gustong mangyari ng lalaki. Kinagago mo ba ako? Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa iyo, Caleb. Hindi na nito napigilan pa ang magtaas ng boses. Ngayon ay nakatayo na ang dalaga at nakatingin sa kanya ng may naglalagablab na mga mata at para bang handa na itong manakit anumang oras. Dapat, sinasabi mong iiwan mo na ang asawa mo at magsasama na tayo. Tumalim ang mga mata niya. Hinding-hindi ko gagawin yan. Bigla itong natigilan. Sa loob ng ilang segundo ay nahirapan itong makaapuhap ng salitang sasabihin sa kanya. Makaraan pa ang ilang sandali ay bigla itong umiling. Hindi! Ayoko! Bumaling ito sa kontratang hinanda niya. At marahas itong pinagpupunit. Ayoko nito! Ayoko! Hindi ako makakapayag! Hindi! Pinanood niya ang babae sa ginagawa nitong pagpupunit ng kontrata. Tila ito nawawala sa sarili habang marahas ang mga kilos ng dahil sa galit. Makaraan ang ilang sandali nang tumigil ito ay muling ibinaling ang masamang titig sa kanya. Tuluyan siyang nagbuga ng hangin. Nagdesisyon siyang tumayo na. Babalik ako. Sa pagbabalik ko, pipirmahan mo na ang kontrata. Matalim ang mga matang mahinahon niya itong tinitigan sa muka. Kinagat nito ang ibabang labi bago pa ulit-ulit na umiling. No! No! Nagbuga siya ng hangin bago ito tuluyang tinalikuran at humakbang patungo sa pinto.
Hindi ako papayag, Caleb! Hindi ko pipirmahan ang kontrata mo! Caleb! Ano ba? Malakas itong humiyaw na parang nawawala na sa sarili. Natigilan lang siya sa paglalakad nang tumama ang may kalakihang vase sa sahig na malapit sa kanya. Dahil doon, nilingon niya ang babae nang magkasalubong ang dalawang pares ng makakapal na kilay. Sige, ipagpilitan mo yung gusto mo. Mariin nitong kinagat ang ibabang labi bago natuon sa sariling tiyan ang paningin. Sasaktan ko ang sarili ko. Dinuro nito ang tiyan at namumuhing tinitigan siya. Ipapalaglag ko to! Lalong lumalim ang kunot sa noo niya. Ipapalaglag mo? Gawin mo. Bigla itong natigilan sa narinig. Ano? Kapag nawala ang bata, wala na akong pananagutan sa iyo, Lara. Makakalaya na ako at pwede pa kitang ipakulong. Umawang ang mga labi nito sa narinig. Hindi makapaniwalang natutulala sa mga salitang binitiwan niya. Hayop ka, Caleb! Hayop! Muli niyang tinalikuran ang babae at nagpatuloy sa paglalakad. Mabilis naman itong natigilan. Huwag mo akong iiwan! Magsisisi ka, Caleb! Hindi ka mabibigyan ng anak ng asawa mo! Mas pipiliin mo ba siya kaysa sa amin ng anak mo? Kumuyom ang mga kamao niya sa narinig. Ngunit masidhi niyang pinigilan ang sarili na lumingon pa o magsalita. Tuluyan siyang nakalapit sa pintuan. Nang mabuksan niya ito, ay bigla siyang natigilan sa taong bumungad sa kanya. Maggie? Nauutal niyang sambit nang makita ang matalim na mga mata ng asawa. Nakatitig lamang ito sa kanya, ngunit kitang-kita ang galit sa mukha nito. Umawang naman ang bibig ni Lara nang makita ang dahilan ng pagkatigil ni Caleb. Mabilis itong tumakbo patungo sa loob ng sariling silid at agad na kinandado ang pintuan. Nang mapansin ni Maginda ang pagpasok ng babae sa silid nito, sinubukan niyang pumasok sa loob. Ngunit agad na humarang sa harapan niya si Caleb at mabilis nito.